Okay guys, mayroon kami dito guys na pinalitan ng inlet valve at saka board, no. So ito guys yung inlet valve niya, pumutok, no. Ayan, no. So pumutok siya, ang nangyari guys, dama yung board, no. So sa Samsung Wobble guys, pag ma-encounter niyo na pumuputok yung inlet valve, so ito yung pinalit natin, no. Pag pumutok yan guys, na talagang nasunog siya, so 99% guys, tinatamaan yung board, no. Nagkaroon siya ng backfire. Parang bumabalik siya doon sa board kapag pumuputok yung inlet valve, no. So iba yung wala na siyang reading at iba rin yung makikita nyo na pumutok talaga, no. Makita nyo visual, pumutok yung pinaka inlet motor niya. So 99% yan guys, may tinatamaan niya yung board, no. So marami na kaming experience nito guys na pag pumutok yung board, yung inlet valve, damay pati yung board, no. So may isang 1% lang na hindi nadadamay yung board. Pero usually talaga guys, damay yung board, no. Nagkakaroon siya ng shorted. So pwede naman yan repairin guys, no, yung triac. Dalasan kasi yung triac sa board ang nagsushort diyan. Pero may time naman kasi na pinaka-switching IC tinatamaan din, no. Kaya usually kami guys, kapag pumuputok na yung inlet valve, tapos na-test natin na continuous na rin yung supply papuntang inlet, ang ginagawa natin, pinapalitan na natin ng board, no. So itong kasi, itong board naman ng Samsung Wobble, hindi naman ganun kamahal ito, no. Mura lang yung parts ng Samsung Wobble. Kaya pwede natin siyang palitan kaagad, no. Mabilis natin makuna ng parts yung Samsung Wobble, no. Basta pag na-encounter nyo guys na pumutok yung inlet motor nyo ng washing machine, tapos pinalitan nyo ng inlet, nag-continue sa pagkarga ng tubig, kahit nagwawas, kakarga pa ng tubig, kahit nag-spin, kakarga pa rin ng tubig, no. So automatic papalit kayo guys ng board, no. So ganoon po guys, no, ganoon kasilan, no. Same ito ng Sharp guys, no. Pag pumuputok yung inlet valve ng Sharp, ganoon din, tinatamaan din yung board, no. So sila nito, no, magkamag-anak ito sila. Kapag nagka-problema yung inlet valve nila, pag pumuputok, nadadama yung pinaka board, no. Ayan. So pinalitan natin to guys, no. So nandito tayo ngayon sa Balibago, Santa Rosa, Laguna, no. So nandito po tayo nag-service ngayon. Ayan. So binabalik natin guys yung board nito, no. Ayan. So ito guys, share ko lang naman sa inyo, no, na kapag buwatok yung inlet valve, 99% guys na tinatamaan din yung control panel, no. So ito guys, hindi naman natin to ma-prevent, no. Sa mga gumagamit, hindi natin maiwasan to kasi sa katagalan talagang puputok yung inlet valve, no. Pero ang isa sa maganda kasi sa washing machine, no, kung gusto nyo talagang tumagal ang buhay ng washing machine nyo, huwag nyong labahan ng sunod-sunod, no. Lagyan nyo ng at least 30 minutes interval. Lagyan nyo ng pahinga yung mga electronics para naman hindi sumabog or hindi mag-overheat, no. Kasi yung mga nag-overheat na yan guys, usually na problema niyan, sunod-sunod yung paglaba, no. Pagkatapos ng isang batch, another batch ulit, no. So isipin mo kung makalimang batch ka sunod-sunod yan, walang pahingaan, talagang mag-overheat yan. Or minsan naman kung mahina yung tubig, no. Kapag mahina ang tubig kasi, yung supply ng tubig matagal, no. Matagal siya maglalaba. So isa din 'yon, no. Lalong umiinit yung pinaka inlet valve niya, no. Matagal siya magkarga ng tubig, no. So yun talaga ang usual na problema kung bakit pumuputok yan. Nag-overheat yung pinaka inlet motor, no. So ayan. So ayan, pinalitan lang natin to guys, no. Kaya ko lang naman ito na share guys, baka may encounter nyo rin ito, no. So anticipate nyo na pag pumutok yung inlet valve guys, tinatamaan din yung board, no. Kaya checkin nyo rin kaagad yung supply, baka mag-service kayo, checkin nyo kaagad guys ng kung may supply galing sa board, baka stable na yung supply galing sa board, ibig sabihin shortage na, kasi mamaya order ng parts si customer, pagpalit ganun, sira pa rin pala. Kasi na-experience namin ito dati guys, no, na pagkatingin namin, nakita natin mayroon siyang tama, no. So ang ginawa natin, sinabi natin kay customers na sir, papalitan natin to. Then o-order pa, no. So nung umorder kami, dumating ng isang linggo, dumating yung parts.
nung kinabit namin, siyempre nagpasok naman siya ng tubig, no? So ang problema naman, continuous yung pagpasok, no? So ayaw na mag-stop. So shortage yung board. Kaya para hindi masayang guys yung home service nyo, no? Kasi minsan yung mga kapwa natin technician, hindi naman sila nagdadala ng spare, no? So dapat ma-double check nyo talaga yung board bago kayo umorder ng parts, no? Kapag kayo ay nag-check ng mga ganitong problem. So ayan. So sana makatulong ulit yung tips natin nito, no, sa mga baguhang technician. Okay guys, bye-bye.